at para sa ligtas na paglalakbay ni na Emily Chris Dagutan, Joselito Layugan, para sa kaligtasan nila Brian Toriano, Frederick Paz, at para sa maagang paggaling nila Luz Beminda Ona, Remedios Sowan, Angelo Ramos III, Leia Mejos, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josepa Logroño, Lilia Ong, Richie David, Atina Bilarde, Meng Dizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josefina Malonzo, Eduardo Malonzo Jr., Vivian Arlante, Melissa De Leon, Conchita Sanuan, Liam James Concepcion, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Atanasio Iluminada Amado, Sinaida Jaime, Eleanor Josefina Milo Aguida, Mercy Corazon, Romeo Mark Lawrence, Leonor Alejandro, Marta Eugenio, Moises Elena, Manuel Anicheta, Esperanza Maria Cecilia, Francis Maria Pinozaria, Roman Gloria, Jana Vilca, Amelia Ernesto Emmanuel Milagros Naumelito Sr., Junior Sita, Ruthi, Norcy, Ruchel, Emiliana, Abe, Ricardo, Herbert Asuncion, Raquel Roque, Sr., Estrella Stephen, Anita Rosalina, Soledad Alexander, Sosimo, Perla Felicidad, Juan Gloria, Lili, Margarita, Aurora, Juno Alejandro Jr., Nora, Felisa Generosa, Antonio, Patricia, Ann, Maria Rosenda, Ruth, Matilde, Raymond, Mon, Fernando, Adelaida, Bernie, Leopoldo Sr., Dionisio, Jocelyn, Raymond, Pedro, Engracia, Ermelita, Antonio, Sunoy, Inocencio, Concepcion, Abelardo, Amancio, Ponciano, Leoncia, Orlando, Victoria, Jose, Francisco, Carmen, Seferina, Domingo, Dominga, Abarizo, Bessie, Nilo, Lorenzo, Daniel, Nestor Sr., Alfredo, Dolores, Gloria, Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia, Pablito, Santiago, Escolastica, Rolando, Ruben, Emericiana, Florinda, Nazario, Serapio, Noel, Miguelito, Pedro, Father Frank, Monsrani, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Abelardo, Honorio Jr., Teodora, Jose, Francisca, Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Abilina, Reynald, Roberto Sr., Nora, Ernesto, Rafael, Consuelo, Pablo Sr., Rufina, Clemente, Antonio, Margarita, Benito, Juliana, Rafael Marciano, Leonardo, Emerson, Ponciano, Lolita, James Perry, Danilo, Florino, Felix, Agustina, Horace, Elmer, Jose, Marta, Pedro, Cecilia, Filomena, Azucena, Oscar, Edgardo, Israelita, Leon Mario, Violeta, Librada, Abelardo, Father Jeff, Arnel, Manolo, Chino, Evelyn, Robert, Josefina, Arcangel, Mamang Esther, Concepcion, Agnes, Mario. Edgardo, Eliseo, Maxima, Herman, Margarita, Victoria, Ruben, Leoncia, Paulina, Sotero, Camille Pasito, Renato, Ramon Sr., Mark, Lotlot, Mercy, Judge Baby, Peter Paul, Patrick, Ernesto Sr., Ricardo, Ruben, Nenita, Gary, Jacinto, Consolacion, Dionisia, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Piti, Victoria, o Victorio Sr., Clemencia, Joby, Leoncia, Corazon, Ramilo, Basilio Jose Rodante, Claudio Jose, Karina Sabina, Seferin Isidora, Alberto Sr., Andres Sr., Luciano Aurea, Victoria, Tomas, Adrian, Rudy, Claudio, Rodante, Ramon, Hasmin, Lydia,
Mariden Doreta, Oscar Clemencio, George Sosupina, Carmelita Nomor, Joel Francis, Emerito, Rene Marites Marcelito, Mark Anthony, Richmond Laureano, Ireneo Jerby, Consolacion, Jesus Rolando Antonio Sr., Remigio Sr. o Junior, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa maagang paggaling nila Fidela Micham, Emmanuel Micham, Corazon Santa Ana, Lilia Ong, Elmer Samareta, at para sa ligtas na paglalakbay ni na Antonio Namora Jr., Francis Ong, Christopher Namora. At para sa pasasalamat ng sumusunod na pamilya nila Melad Dizor Micham and family, Greg and Abby Dizor, Linda Dizon, Manalili, Emani family, Leonilo Dizor, Luis Dizor, Oscar Dizor, Remy Dizor Balunsat, Fidela Micham and family. At ganun din po para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Caridad Aguas. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating kapatid na si Hil at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isang pong paanyaya. Ang San Isidro Labrador Parish Multipurpose Cooperative ay malugod na nagaanyaya sa mga hindi pa kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba o Free Membership Education Seminar, PMES. Ang schedule po nito ay tuwing linggo sa ganap na ikalawa ng hapon hanggang ikatlo ng hapon. Ito po ay sa second floor ng cooperative building. Meron din po tayong online via Zoom tuwing Sabado o sa napagkasundo ang araw. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang bulletin board o Facebook page ng kooperatiba ng San Isidro Labrador Parish Multipurpose Cooperative. Maraming salamat po. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa maagang paggaling ni Iris Santos. At ganun din po para sa pasasalamat ng mga sumusunod na pamilya ni na Hernandez and family, Joselito Layugan and family. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Baloy, Esperanza, Antonio, Gloria, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa pasasalamat ng pamilya ni Johnny Hernandez and family.
Isama rin po natin sa ating panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating kapatid na si Yunika Kelly.
ating mga kapatid na yumaon at sina Alan, Romeo Hernandez, at sa lahat ng mga kaluluwa, at ganoon din po para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ferdy at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Makisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Tayo po ngayon ay nasa unang araw ng bagong buwan, ang buwan ng Agosto. Nialay po natin ang ating pagdiriwang ng banal na misa sa karangalan ng kamahal-mahalang puso na Jesus. Sa araw din pong ito, ginugunita natin ang kapistahan ni San Alfonso Maria ng Ligori, isang obispo at pantas ng ating inang simbahan. Upang maging marapat tayo sa ating gagawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng Obispong Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa,
aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak, upang makamtan namin sa langit ang tinanmo niyang gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Pasko na gaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7 araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y iahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10 araw ng 7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bago, nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang,
ang utos di ito lang sila ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos na ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Balita sa inyo, ngayoy salita ng Panginoong iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas, ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ngayon sa unang Biyernes ng bagong buwan, binibigay sa ating pagninilay ay bahagi pa rin ng Ebanghelyo ni San Mateo. At sa bahaging ito na Ebanghelyo ay makikita natin ang dalawang bagay tungkol sa Diyos. Una, ay tungkol sa ano ang gusto ng Diyos mula sa atin. At ang nais niya, ang hinahanap niya sa atin ay ang ating pananampalataya. Binanggit doon sa huling bahagi ng Ebanghelyo, dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang pananampalataya ay ang magtiwala sa Diyos, umasa sa Diyos, kung paano ang pananampalataya ay tanggapin kung ano ang sinasabi at ginagawa ng Diyos sa atin. Ito'y ang pananampalataya na hindi itanong o questionin ang kanyang pamamaraan o pagdudahan ang kanyang
kalooban. Ito'y hindi yung lumayo at tumalikod laban sa kanyang banal na plano. Ang nais ng Diyos mula sa atin, ipagkaloob natin ang pananampalataya sa Kanya. Sa pananampalataya sa Diyos, siguradong siya'y gagawa ng makapangyarihang gawain para sa atin. Magkakaroon ng kagalingan, magkakaroon ng mga himala, at kung paanong ito'y mangyayari lamang kung naroroon ang matibay nating pananampalataya sa Kanya. Maalala po natin ang sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo doon sa Ebanghelyo ni San Lucas, if you have faith as size of a mustard seed, kung meron man lamang kayong pananampalataya kasing liit ng binhi o butil ng mustasa, at sasabihin nyo sa punong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, ito'y susunod sa inyo. Ikalawa ay kung paano ipinahayag sa atin kung paano tayo nakikita ng Diyos. Maraming nakarinig kay Jesus ang komisyon sa kanyang pinagmulang pamilya. Kilala niya o kilala nila ang kanyang ama, ang kanyang ina, mga kamag-anak, at kung paano nagduda sila sa kaniyang pangangaral. Ang tanong nila, saan niya nakuha yung karunungang yan, yung mga himala na kanyang ginagawa. Mga kapatid, ang Diyos kailanman hindi kinesyon yung ating katatayuan, yung ating pinagmulan. Kailanman hindi babalikan ng Diyos ang ating nakaraan. Kung paanong palagi ang kanyang pagtitiwala sa atin. Patuloy niya tayong pagtitiwalaan sa ating kabutihan, sa ating kakayanan, sa ating pagtatalaga ng ating sarili. Yung mga nakarinig sa Panginoong Yesus, kung paano ipinakita yung nakatagong pagkaisipan ng tao sa kanyang kapwa-tao. At yun nandoon, yung palagi na ugali ng pangmamaliit, attitude of discrimination, attitude of indifference, misconception, palaging nandoon yung ugali ng pagmamaliit, palaging nakakontra, palaging nakikita yung kamalian o pagkukulang, yung maling kaisipan. At yung mga taong kinesyon yung kakayanan at kung paano ang pinagmulang pamilya ni Jesus, hindi sila kumbinsido sa kanyang mabubuting gawa. Kulang ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, ngayon, alalahanin natin, kailanman ang Diyos hindi magiging, sabi nga, bias sa atin. Hindi tayo hahatulan ng ganun na lamang. Ang Diyos, kailanman hindi magiging prejudice laban sa atin. Nahahatulan na tayo. Uhusgahan na tayo, mamaliitin na tayo. Ang Diyos palaging tatanggapin tayo. Yayakapin tayo. Sino man tayo,
kung anuman, kahit anong ginawa natin, kung paanong tayong lahat naroroon ang ating Ama, ang Diyos Ama, at naririyan ang ating kapatid, ang ating Panginoong Hesus. Sa araw ding ito, ginugunita natin, inaalala natin ang kapistahan ng isang santo, sa katauhan, ni San Alfonso Maria Ligori, isang obispo, pantas o doktor ng ating inang simbahan. Ewan ko kung pamilyar po kayo, si San Alfonso Maria, sa panimula ng kanyang buhay, masasabi nating napakarunong. Bakit? Siya'y nagtapos ng civil law at canon law. Yung mga batas ng sibil at ang batas ng simbahan. Doctorate degree tungkol nga sa batas. Pero dumating ang pagkakataon sa buhay niya, hindi niya nakita ang katuparan ng kanyang pangarap sa mundo ng kanyang profesyon. Sa kabila ng, sabi nga, nakuha na niya ang pinakarurok ng kanyang buhay. Iniwan niya ito. Tinalikuran niya. Alam niyang hindi siya tinatawag sa buhay ng pag-aasawa. Kaya nagsimula siya mag-aral tungo sa bagong layunin na maging isang pari. Naging pari siya, yung secular o tinatawag ngayong diocesan ni San Alfonso. Maraming mga karanasan ang nakatulong sa kanya upang lalong lumawak ang kanyang pagtuklas sa kanyang tunay na misyon. At kasunod doon, nagtatag siya. Sa kanyang mga karanasan, nagtaka siya ng grupo ng mga madres, mga sisters na tinawag niyang Redemptoristine Sisters, na kumilala sa kanya bilang kanilang tagapagtatag. Dumating din ang pagkakataon ay nakapagtatag din siya ng isang bagong religious congregation para sa mga lalaki. At tinawag po niyang Congregation of the Most Holy Redeemer, na ngayon po'y kilala sa pangalang Redemptorist. Ewan ko po kung pamilyar din kayo sa pagsalitang Redemptorist. Sa atin po, dito sa Pilipinas, sila po yung may hawak ng simbahan ng Baclaran. Yung sa ina ng laging saklolo sa Baclaran, mga Redemptorist Fathers. At yun na nga po, yung kongregasyon nila, tinatawag na CSSR, mga Redemptorist Fathers. Sila yung nagmimisyon sa iba't ibang dako ng ating bansa. Matyaga si San Alfonso sa kanyang paglilibot sa pangangaral. Naging tanyag siya bilang magaling na tagapagpaliwanag ng aral ng simbahan. At nakilala rin siya sa magaling na pagpapakumpisal. Maraming mga tao ang dumagsa upang humingi ng pagbabasbas sa kanya sa kumpisal. Nagsulat din po siya ng maraming aklat sa linya ng moral theology. Hanggang ngayon po ay pinag-aaralan nung mga nagpapari at iba pa. Kaya nga itinuturing na isa sa sentro ng pag-aaral ng moral theology sa buong mundo yung isang paaralan ng Redemptorist doon sa Roma. Kung paano na siya din itinawag na kaya hindi nakapagtataka na tawagin din siya na pantas ng ating inang simbahan o Doctor of the Church. Hinirang din siya na maging isang obispo doon sa isang lugar sa Benevento sa Italia. Kahit medyo may katandaan na siya noon. Pero sa huli, iniwan din niya yung kanyang posisyon
Matapos ang ilang taon at muling bumalik sa kanyang religious community, ang Redentorist. Kung paano sa hulihan pumasok sa kaluwalhatian sa langit si San Alfonso. Kung paano na kinilala siya sa kanyang lubos na pagtatalaga ng kanyang sarili sa Diyos dahil sa kanyang tapat na pananampalataya. Humingi tayo ng tulong kay San Alfonso, Maria ng Ligori, upang tayo rin lubos na sumampalataya at pagtiwala sa kabutihang loob ng Diyos sa atin, na patuloy na nais gumawa ng maraming mga himala para sa atin. At gayon na rin, sa pamamagitan ng ating pagbibigay pahalaga sa ating Panginoon na may taglay ng kamahal-mahalang puso. Siya na handang gawin ang lahat para sa atin na kaniyang minamahal. Amen. Tinanggihan sa Jesus ng sarili niya, mga kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mapalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa pag-ahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang ng may kapansanang mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat na nagdurusa sa kani-kanilang tahanan o ospital, naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namimighati sa pagkawala na kanilang mga mahal sa buhay, naway kalingain ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama sa langit, nananalig kaming nananalangin sa iyo nang pakikinggan mo ang aming mga mithiin. Hinili namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para may pagdiwang ang paghahain ito at sa pamamagitan nito ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayon si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, sa pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hangganipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo naming Papa, ti Dennis, aming obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahinlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa na maapostol lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri, si kararangal mo sa pamamagitan ng anak
naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong pagtitiwala, sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahulog sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwo ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-isa sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbaten tayo. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, siya na nagalis ng lahat ng ating mga kasalanan, mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming pinaampon sa pamatubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami na maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong alam. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa namin tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Salamat sa Diyos.